Ang balita natin ngayon dito sa Barangay Ginebra, syempre nakafocus sila dito sa finals kung saan magsisimula na at makakalaban nila itong TNT Tropang Giga. Pero ang tanong ngayon ay kung meron pa bang mga big adjustments na gagawin ng Barangay Ginebra pagdating dito sa kanilang lineup. Dahil syempre, itong Barangay Ginebra nakafocus na dito sa Grand Slam. Hindi naman sa minamaliit nila itong TNT, syempre alam nila kung anong kaya niyang gawin. Pero gustong siguraduhin itong Barangay Ginebra na sa mga darating pang mga conferences ay kakayanin nila itong magiging mas malakas na performance ng kanilang mga competition. Kaya sa ngayon, ang tanong, sino pa ba ang mga players na pwedeng idagdag ng Barangay Ginebra? Well, syempre, ang unang-una sa listahan nila itong si Troy Rosario. Mukhang yan ay pipirma na dito sa Barangay Ginebra at yan ang malaking bagay para sa kanila. Kung ito si Troy Rosario talaga ay lilipat na dito sa Barangay Ginebra at yan ay confirmed, masasabi natin na magiging malaki na ang bentahe ng Ginebra para sila ay maka-Grand Slam. Dahil itong Barangay Ginebra sa ngayon ang kulang na lang talaga dyan ay isang big man. Pero kung makakuha sila ng isa pang big man na magagamit, talagang malaking bagay yan para dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali na madagdagan sila ng mga players na makatutulong sa kanilang lineup, masasabi natin na itong Barangay Ginebra talaga ay poised na para maka-Grand Slam. Yan kasi ngayon mukhang talaga ang tinatarget ni Alfrancis Chua para sa kanila. Siyempre, yung Ginebra ngayon, ang focus niya 100% sa TNT. Pero yung management niya, tinitignan kung paano magagawan ng paraan kung sakali na ang Ginebra ay manaig dito sa laban kontra sa finals ng TNT. Kapag nakuha nila yung Governor's Cup, itong Commissioner's Cup na lang talaga ang magiging major problem dahil unlimited height nga yung mga imports. Kung unlimited yung height ng imports, medyo mahihirapan si Justin Brownlee dyan. Lalo na at ito si Isaac Goy may injury pa. Diyan papasok yung pagkapirma o pagkuha kay Troy Rosario. Dahil kung nandiyan si Troy Rosario, dalawa na silang big man na magagamit ni Coach Tim Cone sa center. Nakita naman natin si Coach Tim Cone, di isa center. Natalo pa rin ng San Miguel. So asahan natin na magiging maganda ang performance nitong Barangay Ginebra lalo kung makuha nila si Troy Rosario. Ngayon kung sakasakali nga na matuloy ito at itong si Troy Rosario na pumirma dito sa Barangay Ginebra, maganda talaga yan na addition. Pero bukod dito kay Troy Rosario, meron pang mga ibang players na pwedeng lumipat dito sa Barangay Ginebra. At meron din mga players syempre ang Barangay Ginebra na dapat pakawalan. Kabilang doon sa mga players na pwede nilang i-trade ay itong si Keith Datu o itong si Ben Adamo, si Bon Pesomar, si Jason David at si Paul Garcia, yung kanilang rookie. Yun ang mga players na pwede nilang makuha. Itong sila Keith Datu, si Kai Balungay at yung iba pang mga players ng Northport at Terra Firma. Kung ikaw ngayon ang Barangay Ginebra, ang number 1 priority mo sa makukuhang mga players ay si Troy Rosario. Dahil yan, pwedeng maging kapalitan ni Japet Aguilar o kaya ni Jamie Malonzo. Kaya yan, sa tingin ko, magiging maganda para sa Barangay Ginebra ngayon. Kung sakasakali, itong Barangay Ginebra, pwede rin na magkaroon ng mas malakas na lineup kung madadagdagan pa nila ng iba pang mga players. For example, kung nila yung first round draft pick ng Terra Firma. Sa ngayon, itong Barangay Ginebra, masasabi natin na sila na ang isa doon sa mga tinatawag na top team sa PBA. Malamang sila na ang powerhouse talaga ngayon dahil itong San Miguel mukhang nag-i-struggle na talaga. At itong TNT Tropang Giga, yan ang magiging main matchup ng Ginebra. Pero sa tingin ko mukhang nakalalamang pa rin ng Ginebra dyan dahil dito sa coach nila na alam natin na winningest coach sa history ng PBA.